Nagpuntahan dito mga kapatid ko na sinabi na ang barko daw ng anak ko ay lumubog. Doon ako nabigla. Hindi ko akalain na ang anak ko ay mapapasama sa lubog na yun. Malakas ang alon, malakas ang hangin. Kaya doon kami na disgrasya. Doon siguro nabutas yung namin, ang aming barko. Dahil sa gumigiwang-giwang na malakas ang alon, siguro nag-move ang kargada dahil ang karga namin still. Pagbukas ko ng pinto, within 3 seconds lang, gumanon ng barko, parang gumanon ganun ba? Parang gumanon. Tatalon sana ako kasi para sa tubig. Kaso pag ganun ko, railings ang tatalonan ko, bakal din, mamatay din ako eh. Within 1 seconds lang, tinamaan ako agad hinampas ko agad ng alon. Paro ako nag-aantay sa hangin na wala akong linaw kung ano ang kailan na uwi ng anak ko. Kasi sa feeling ko po sa ngayon, ayaw ko po admitin na ang anak ko ay totally wala na. Kasi nag-aantay pa rin ako na anak ko ay babalik. Alam ko, uuwi ka. Alam ko na wala ka pang malay kasi dahil sa trahedyang nangyari sa'yo, nandito kami, naghihintay sa'yo. Nagmamahal. Umaasang makauwi ka sa amin. Actually, blanco ang utak ko eh. Kaya mas kausap mo ako ngayon, blanco ang utak ko. Hindi ko alam kung ano iisipin ko. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Parang ayaw kong isipin na siya na yung bukas. Siya na yung susunduin ko. Hulyo at 13 ng taong ito, habang laman ng balita ang paglubog ng MV Blue Water Princess sa Pilipinas, isang trahedya rin pala sa karagatan ang naganap naman sa gitnang silangan. Ang cargo vessel Orchid Sun na pumalaot mula China patungong Iran, lula ng libo-libong tonelada ng bakal, lumubog sa karagatan ng Oman. Sa 23 tripulanteng sakay nito, 13 mga Pilipino. 4 sa kanila agad na rescue ng dumaraang barko. Kasama sa mga Pilipinong maswerteng nakaligtas, si Norman. Parang hindi ko ma-describe kung anong kaligayahan nga naabot ko, nga nakita ko yung pamilya ko. Dahil maliit pang anak ko eh. Hindi ko masasabi kasi sa sobrang tuwa, iniiyak lang namin ng mga kasamahan ko eh. Tila umuulit-ulit na eksena sa isang masalimuot na pelikula raw ang nasabing trahedya. Malakas ang alon, malakas ang hangin. Kaya doon kami na disgrasya. Doon siguro nabutas yung namin, ang aming barko. Dahil sa gumigiwang-giwang na malakas ang alon, siguro nag-move ang kargada dahil ang karga namin still. Nung nakaramdam sila ng peligro, agad daw nilang inalarma lahat ng kanilang mga kasama. Ngunit tila huli na ang lahat. Pagbukas ko ng pinto, within 3 seconds lang, gumanon ng barko, parang gumanon ganun ba? Parang gumanon. Tatalon sana ako kasi para sa tubig. Kaso pag ganun ko, railings ang tatalonan ko, bakal din, mamatay din ako eh. Within 1 seconds lang, tinamaan ako agad hinampas ko agad ng alon. Hanggang sa ang nasabing barko, unti-unti nang lumubog at kasamang nilamon ng dagat ang pangarap ng mga sakay nito. 8 sa mga sakay na Pinoy magpahanggang ngayon nawawala. Ang employer ng mga tripulanteng Pilipino, gahibla na lang ang pinanghahawakang pag-asa. Medyo nalalabuan na rin kami dahil matagal na, magto 2 weeks na. So, ng mga pamilya naman, nakausap na namin, medyo kung may miracle mangyari, doon na lang sila. Pero tanggap na nila ang, alam mo naman, buhay ng seaman, ganyan din eh. Isa si Fritzy sa mga umaasang buhay pang matatagpuan ang kanyang asawang si Edgar. Responsable at mapagmahal na ama raw ito. Sa 8 taong pagsampa nito sa barko, wala raw ibang pinangarap si Edgar kundi mapabuti ang kanilang anak. Marami nga kaming pangarap. Yun nga. Ito dapat, yung pagbaba niya,
sana makabili kami ng bahay, eh biglaan yung pangyayari. Pero alam ko hindi mawawala yung pangarap namin. Natutuloy yun. Maasa ako. Balot man ang pangamba sa naganap na trahedya, hindi naman daw siya dinadalaw ng anumang masamang pangitain ng asawa. Hindi siya nagpaparamdam na kung siya'y na-aksidente or nawala na, walang bad sign na nangyari sa kanya. Kaya umaasa ako, buhay yung asawa ko. Sa mga panahon ngayon na wala pa rin kasiguruhan ang sinapit ng asawa, sa langit na lang kumakapit ang pamilya ni Edgar. Alam ko, uuwi ka. Alam ko na wala ka pang malay kasi dahil sa trahedyang nangyari sa'yo, nandito kami, naghihintay sa'yo. Nagmamahal. Umaasang makauwi ka sa amin. Samantala, dito sa Imus, Cavite, nakilala namin si Aling Miriam. Katulad ni Fritzy, animoy kidlat rin na tumama sa kanya ang balita tungkol sa paglubog ng barkong Orchid Sun. Dito rin kasi sumakay ang 25 anyos niyang anak na si Jonathan. Kasama ito sa 8 pang nawawala nating mga kababayan sa trahedya sa Oman. Paro ako nag-aantay sa hangin na wala akong linaw kung ano ang kailan na uwi ng anak ko. Kasi sa feeling ko po sa ngayon, ayaw ko po admitin na ang anak ko ay totally wala na. Kasi nag-aantay pa rin ako na anak ko ay babalik. Kwento ni Aling Miriam, masaya pa raw ang huli nilang pag-uusap ni Jonathan sa telepono nito lamang Enero. Bago umalis siya ng China, tumawag muna sa akin. Ma, 1 month akong walang tawag, sabi niya ganoon. Malayo ang biyahe namin papuntang Iran. Kaya pagdating namin ng Iran, tatawag na lang ako sa inyo kung kailan niyo ako susunduin. Kasi ano na nila yung huling biyahe na raw. Hindi naman niya inakala na baka yun na ang huling beses na maririnig niya ang boses ng kanyang anak. Hanggang sa nakarating nga sa kanya ang nakapanlulumong balita. Nagpuntahan dito mga kapatid ko na sinabi na ang barko daw ng anak ko ay lumubog. Doon ako nabigla. Hindi ko akalain na ang anak ko ay mapapasama sa lubog na yun. Ngayon, kinakatok ni Aling Miriam ang mga kinaukulan para agarang matagpuan ang kanyang anak, buhay man ito o patay. Ito po, si Jonathan Tagle ho. Taga-Imus ho kami. Humingi ho kami ng tulong sa inyo. Paki naman ho, continue searching lang ho sana kami, ang ano nila sa Oman. Para naman ho, hindi ho kami nag-aantay na ho sa wala. Kasi ang sabi ho sa amin, still missing po ho until now. Mahigit 2 linggo na ho. Wala ho kaming balitang linaw na natatanggap. Kung pag-asa ang bumubuhay kina Fritzy at Aling Miriam, pagluluksa naman ang umiiral kay Rowena, asawa ng kaisa-isang tripulanting Pilipino na kumpirmadong patay sa sakuna. Si Elbert, 29 years old. Hanggang ngayon gusto ko magising pa rin na panaginip lang talaga ang lahat. Hindi ko sukat akalain na talagang ganun yung mangyayari. Kaya hanggang ngayon talagang ayaw ko paniwalaan na maski sinasabi nila na talagang mister ko na yun. Sa 3 taong pagsasama raw nila bilang mag-asawa, nagbuhay rin na daw siya kay Elbert. Ang mister ko, never yan na pag nandyan yan sa bahay, never niya ako pinagtatrabaho. Maski minsan nga nagagalit na ako kasi parang wala akong kwentang asawa dahil siya yung gumagawa ng dapat responsibility ko. Maski nakikita kong pagod siya, tapos sabi niya, diyan ka lang, akong bahala sa'yo. Ayon kay Rowena, tila may pagpaparamdam na raw ang asawa bago pa ito umalis ng bansa. Ilang beses siyang bumalik-balik sa akin na hinakap ako ng hinakap. Kasi sabi niya, huwag ko daw pabayaan yung sarili ko. Tapos tandaan ko daw na mahal na mahal ko siya. Ay na mahal daw niya ako. Ang mga nakakakilig na salitang yon, kalaunan
napalitan ng kilabot. Uling usap namin, 12 or 13, tatawag daw siya kasi dadaong nga sila sa Iran. So, yun, ini-expect ko na talagang tatawag siya. Hindi ko akalain na yung agency ang tatawag, tapos ganun pang balita yung sasabihin sa akin. Sa tindi ng nadarama ngayong kalungkutan ni Rowena, manhid na raw siya. Pero kailangan pa rin daw niyang tanggapin ang katotohanang kinuha na ng puong may kapal ang pinakamamahal niyang kabiyak. Actually, blanco ang utak ko eh. Naman kaya mas kausap mo ako ngayon. Blanco ang utak ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Parang ayaw kong isipin na siya na yung bukas. Siya na yung susunduin ko. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.